Magandang gabi po sa atin lahat. Gusto ko pong simulan ng mensahe ni Lord tonight. How many of you are excited? Sa isang maiksing testimony about sa tingin ko nung araw sa mga taong may pananampalataya at paniniwala na kagaya natin today. May kausap po ba ako dito? Kasi po dati sa Imus, taga-Imus Cavite po ako, no? Nung ako'y high school, may nakikita akong mga kagaya natin, no po? Kung tawagin niyo sa mga born-again Christian. Mga born-again, nasa palengke sila. Si pastor nagsasalita, naka-long sleeve na puti, may dalang Bible, may mikropono, may speaker sa tabi, amen? Nakakita na ba kayo ng gano'n? No po, nagsasalita sila, may gitarista, may kumakanta. At ang sabi ng nanay ko, mga born-again daw sila. Nakikita ko sila mostly sa palengke, no po? Mga naka-long sleeve na white, black slacks, at saka black shoes. Amen? So, during that time, pag nakakita tayo ng ganon, wala tayong feeling about them. Why? Because we know that we born Roman Catholic, we will die Roman Catholic. Amen? That's me. Okay? So, tapos, minsan, nagbabahay-bahay din sila. Ganon din ang mga damit. Kumakatok sa bahay, tama? May mga dalang Biblia, mga nakaputi, no po? Mga dalang Bible. Sino yung nakakita ng mga ganon na unang panahon? Yung mga tayo nasa Pilipinas pa, di ba? Marami tayong nakikitang ganon, no? Now, the reason why I started it in this way, kasi akala ko po, ang mga born again, those days, sila yung mga baliw. Yung mga may topak na po, may tama sa ulo. Akala ko kasi, another kind of religion to. In fact, akala ko pa nga, mga born again ang name ng church nila. Akala ko born again yung name ng church. Kaya po pag nakikita ko sila, sabi ko, eto na naman ang mga born again, mga praise the roof. Amen? Amen po ba? And because hindi pa natin alam ang totoo, at akala natin yung mga nakikisa natin paniniwala ang tama, nahuhusgahan natin sila ng wala sa ayos. Amen? Sino sa inyo yung mga judgmental din nung araw? Praise the Lord. Mga taga-LRCans talaga, mga honest, no? Tanungin ko ulit, sino mga judgmental nung araw? Ba, dumami Dumami mga honest, Kasi sa totoo lang, ang tingin ko po talaga sa mga yan, yung mga baliw, kasi kumakanta sila, sumasayaw, tama? Lumulundag, may umiiyak, tama? Minsan, may nakasabit sa jeep, nakasakay ako sa jeep, umuulan-ulan, nahulog, nakaladkad sa jeep, ang sabi pa, praise the Lord. Sabi ko, baliw talaga itong mga to, no? Nahulog na sa jeep, praise the Lord pa. Hindi natin alam na kaya pala siya nagpe-praise the Lord because hindi siya namatay. Hindi niya naramdaman yung sakit ng pagkahulog niya at pagkakaladkad niya sa jeep, tama? So kung isipin mo, itong mga taong to, meron pala silang saloobin about the presence, about the power, about the majesty of God in their lives. At because wala pa tayong ganong pakaramdam, nahusgahan natin mga tao. Amen. In a way, sila nagpapasalamat sa Diyos in everything na nangyayari sa buhay nila. Kahit nakikita mong namatayan na, nagpapasalamat pa rin. Kahit nakikita mo nasaktan na, nagpapasalamat pa rin. Nakikita mong nawalan ng trabaho, nagpapasalamat pa rin. At kung wala kang ganong pakiramdam nung araw, isipin mo talaga itong mga taong to ay wala sa tamang ulirat. O ako lang yon. Ganon din ba pakiramdam nyo? Okay. Now, I would like to talk about this third chapter of John. And I'm sure magugulat kayo kung sasabihin ko sa inyo that this is probably one of the most important chapter in the whole Bible. Matagal ko na po nabasa to. At nung nabasa ko to, in fact, naituro ko na to sa church before, long time ago, pero po ngayon gusto kong balikan with another revelation. Naniniwala ba kayo ng Bible, pag binasa nyo may revelation kahapon, may bago revelation bukas? Ganyan po ang Biblia. Amen? So, probably, sa akin po, this is one of the most important chapter, as I said earlier. Tanungin nyo ako, tayo ba, bakit nyo nasabi yun? Because, listen to me, dito sa chapter na to, binigay ni Jesus ang full revelation about what it takes for us to have a relationship with God. For you and me to make it into heaven one day.
Dito niya sinabi. At sinabi niya to galing sa bibig niya. Dito lang sa verse na to. In other words, dito sinabi ni Lord kung paano ang bawat isa sa atin is makakarating sa karya ng Diyos one day. Kaya sinabi kong importante ito. Now, I want to see your hands. How many of you wants to be in heaven one day? Tapikin mo yung katabi mo, walang iwanan. Sa lumalagong simbahan. Sabi mo. Okay? So, in this chapter, I know, nabasa niyo na to, alam kong alam niyo na to, pero tingnan natin Revelation tonight. In this chapter, a young man, a very religious man, ulitin ko ulit, a very religious man, who was a leader of the Pharisees named Nicodemus. He came and visited Jesus to talk to him one night. And I'm sure marami sa inyo nakabasa nito, tama? But again, titingnan natin tonight kung ano revelation ni Lord para sa ating lahat. How many of you are excited? Now, before I continue, okay lang ba sa inyo na tawagin natin to si Nicodemus, Nick? Ang haba kasi ni Nicodemus, no? Pwede bang Nick na lang? Si Nick. Amen? Pero maiksi lang, okay? So, si Nick was a Pharisee. Okay? And for the information of those who don't know yet, when you say Pharisee, ayan, sila po yung religious sect of people who basically called the separated ones. Sabi nyo nga, separated ones. Isa pa, separated ones. At kung napanood nyo yung movie ng Passion of the Christ, sila yon. Ganyan-ganyan na suot nila, amen? Sila yon eksakto. So sa panahon ni Jesus, sa New Testament, sila yung mga grupo ng mga taong kung titingnan mo is so holy. They view themselves as so holy and righteous. And so they call themselves the separated ones. Amen? Sila yung mga tao na ang feeling nila, hindi na sila bagay sa planet Earth. Amen? May mga tao ba kayong ganyang kilala, yung ang pakiramdam nila, hindi sila bagay sa planet Earth? They also believe and obey the law as per the book. Again, ulitin ko ulit, itong grupo ng mga taong to, they obey the law as per the book. They were very strict. At tingin nila sa sarili nila, sila yung mga taong 101% obeying the law of Moses. They believe in the Old Testament law. They believe that the Messiah is coming. The Messiah is the Lord Jesus Christ. They believe in angels. They believe in miracles. They believe in the resurrection of the dead. They also believe in that. They also believe the fact that we will all stand before God. Lahat tayo husgahan ni Lord one day. They also believe that. They believe in what Moses said. Everything that Moses said in the Bible, 100% they believe. Amen. Are you following me? But listen to this. Ang napansin ko po, the corner of what they believe is only the strict observance of the law. Okay? Yun yung matindi nilang pinaniniwalaan, yung strict observance of what is written. In other words, ang buong paniniwala nitong mga to is kailangan mo sundin 100% ang law. Then you can have an eternal life one day. Yon ang paniniwala nitong grupong to. Kapag sinunod mo ang batas ng Diyos, sinunod mo 101%, the 10 commandments of God, then pupunta ka sa langit one day. Ganon kasolid yung paniniwala nila. You must keep the law to yourself with full ability. Are you following me? Now, ito pong main character natin na si Nick. Amen? Si Nicodemus, si Nick, is also a Pharisee. And he is not only a Pharisee, but the leader of them all. Amen? Si Nick po, si Nicodemus, is hindi lang basta Pharisee, siya ang leader of the team. Siya yung cell leader, kumbaga. Amen? Siya yung pinaka-head ng lahat ng mga to. That's why, napaka-interesting to me na pag-usapan natin to kasi nga, si Nick ang supervisor nila. Tama? At ito po si Nick, na mismong leader nila, is nakipag-arrange ng meeting kay Jesus.
Si Jesus na hate ng mga Pharisee. Si Jesus na kinaiinisan nila. Si Jesus na ayaw nilang makita. Si Jesus na sila mismo ang nagpapako. Tama? Then, ito pong leader nila na si Nicodemus, he wanted to talk with Jesus one night. And for the information of everyone, this religious person who walk in the status of religiosity, pag sinabing religiosity, meron ba kayo kilala mga taong napaka-religyoso? Sila yung number one. So ito pong si Nick, he came at night to Jesus because he don't want anybody else to know that he is having a meeting with him. Imaginein mo, ako si Nicodemus, kayo yung mga Pharisee, ako leader nyo, hate na hate natin si Jesus, bago nakipagkita ako kay Jesus. So syempre, hindi ko gagawin ng daylight. Pupunta ako ng gabi para walang makita. Are you with me? Ayaw niyang makita sa kanya, o makita siya ng mga taong kasama niya na nakipag-appointment siya kay Jesus. And the reason was because all the Pharisees, again, hated so much itong Jesus na to. Kasi po, itong mga religious leaders, nandoon sila sa loob ng temple. Amen. Sila yung mga pari-si. Amen. Are you there? Sila yung nasa loob ng church. And feeling nila, they are elite group of people. Samantalang si Jesus, sumisikat sa tabing kalye. Nakikilala unti-unti. Sinusundan ng mga tao. Kapag nagsalita, may power. Kaya yung mga tao sumusunod. Na kapag naglakad siya dyan, nagsalita siya rito, lahat ang daming nakikinig. So they hated him so much because they thought that Jesus is isang kulto na sumisikat sa labas ng church. Are you there? Kung titingnan niyo po ang Biblia, kaya po si Jesus bumaba sa lupa because He wanted to change the kind of religion at faith na meron doon sa Old Testament. Kaya siya pumunta sa New Testament, gusto niyang baguhin yung paniniwala ng mga tao na sinimulan nitong mga taong to. Na kapag natupad mo ang batas, ang Ten Commandment, langit na punta mo. Which is, ni isa man sa atin, wala makakatupad doon. Meron ba rito na makakatupad ng Ten Commandments? Kaya nga ginawa na ni Lord na ito na lang. Yung greatest commandment. Ano yan? Love the Lord your God by all your mind, soul, and spirit. Then, love your neighbor as yourself. Dalawa na lang ang ginawa ni Lord. Kasi alam niya na sa 10, walang makakasunod. Then, si Jesus bumaba sa New Testament because He wants to do grace and truth. Yung law, inabolish nyo na. Tinanggal niya yung law. Kaya nga siya kinainisan ng mga to because gusto niyang sabihin sa mga tao unti-unti kung ano yung power ng Diyos na Savior. Yung Savior na bababa. Yung Savior na magbibigay ng kaligtasan sa lahat. At ito pong group of Pharisees na to, galit na galit sa Kanya. So ito pong supervisor nila na si Nick, nakipag-secret session kay Jesus. Because deep down inside Nick, he knew something that a lot of you know. Alam niya rin na meron tayong alam natin yung alam niya. Meron siyang nararamdaman something kay Jesus na hindi nararamdaman ng mga kasama niya. Meron siyang alam na alam niya, na alam kong alam na alam mo rin. And what is that? Religion does not satisfy your inward longing and hunger. Hindi kayo satisfied ng reliyon. Come on, palakpakan niyo si Lord. Come on. Alam niya na kahit anong gawin niya sa reliyon, hindi magsasatisfied yung kanyang inward longing and hunger. So he came to Jesus dahil alam niya na lahat ng ginagawa niya, lahat ng religious activities na pinagkakaabalahan niya, lahat ng rituals, lahat ng laws na sinusunod niya, cannot satisfy his inward longing and hunger about God. Nasusundan niyo po ba ako? Now, papasok tayo doon sa verse na gusto kong i-discuss sa inyo. So, si Nick nagpunta kay Jesus at meron siya sinabi. Ito yung sabi niya, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do the signs that you do unless God is with him. Alam niyo po, itong sets of verse na to,
itong isang to mismo, very profound po nito sa akin and very interesting if you will just meditate on it. No po? Because he came to Jesus and said, I know you are a teacher that comes from God. Although naniniwala siya sa kapangyarihan ni Jesus, pero nagkakamali siya because si Jesus is hindi lang teacher. He is God Himself. Amen? Amen. Are you with me? Do you agree to what I said? Nagkakamali siya na teacher lang siya kasi yung rabbi is teacher. Sabi niya, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do the signs that you do unless God is with him. He said, I know you must be from God because you can only do what you're doing by virtue of God being with you. Yun ang ibig sabihin. Amen? At kung papansin niyo mga anak, habang ang kanyang pinamumuno ang mga Parisayos, hindi naniniwala kay Jesus, siya mismo na leader nila ay may paniniwalang ganito. At kaya nga gabi siya nagpunta, ayaw niya makita siya. Now, what amazes me here in this story is, Jesus responds to Nicodemus by answering a question before Nicodemus even asked of it. Yan pa lang ang sinabi niya, sinagot na siya ng Diyos. Naniniwala ba na kayo, ang Diyos alam niya, si Jesus alam niya, laman ng isip mo? Alam niya, hindi mo palang sinasabi, alam niya na. Kaya nga, when we pray for other people because God knows your issues. God knows your problems. So you pray for other people. Don't pray first on your needs because God knows your needs. Tama? Pray for everybody. Amen? First. Now, babasahin po natin to dire-diretso. Sabay-sabay muna tayo. Basahin muna natin yung title. Sabay-sabay tayo ha. 1, 2, 3, go. Isa pa. Yugyugin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya. Sa kaliwa, sabihin mo. Sa kanan, sabihin mo. Come on, I don't want you to laugh while saying it. I want you to be serious. Sabihin mo sa kanya, talaga bang born again ka na? Sige, tanungin mo, seryoso. Napaka-importante po nito pag-uusapan natin. So sa gabi ito, I got 3 points or 3 components to you of this thing being about born again. Tatlo lang po. At kaya itong topic natin tonight, dahil once and for all, as your pastor, I want to make sure na lahat tayo is makakasigurado after tonight that the old has gone, behold, the new has begun. Gusto kong masigurado nyo yon. As your pastor, gusto kong makita nyo yon sa sarili nyo. Amen po ba? Because for our first-timers, sa mga first-timers po natin na nandito right now, hindi po tayo nagsisimba para humingi ng pagpapala sa Diyos. At sa atin po mga first-timer, huwag kayong pupunta rito na maghahanap kayo ng holy. Wala pong holy rito. Ang simbahan po ng ILRC is para sa mga makasalanan, by the way. Amen? At kaya po kami na andito every Friday because we want to make sure that we are forgiven by God to all the sins that we are doing. Amen? Kaya po kami nag-church. Amen po ba? Hindi para humingi ng blessing, para masigurado namin na one day, we will be there by the Lord, with the Lord in eternity. Amen? Nandiyan po ba kayo? So tonight, as I said, I got 3 points for you this evening. At kaya itong topic natin tonight, once and for all, is napaka-importante. As your spiritual father, as I said, gusto ko pong makasigurado tonight na lahat tayo is born again na talaga. At ano ba itong meaning ng born again na to? Tama? Kasi po, pinagtatawanan ko nung araw to eh. Pinagtatawanan natin to eh. Sabi natin, mga baliw itong mga to. Akala natin, pangalan ng church. Hindi pala. Ano ba itong born again talaga na to? Kasi in my experience, may mga tao akong tinanong one day, sabi niya, Pastor, born again na rin po ako sa Pilipinas pa. Oh, talaga? Wow! Ilan taon na? Ilan taon ka nang born again doon? Mga kulang-kulang 4 years po. Ah, talaga? Saan church ka? Nakakalimutan ko po kung inang pangalan ng church. Kung di lang akong pastor, tinuktukan ko sa ulo.
Paano mo sasabihin born again ka, kulang-kulang 4 na taon, pangalan ng church na pinupunta mo, hindi mo alam? Di ba napaka-imposible? Tama? So may duda ako sa pagiging born again niya. O yung senaryo na ganito, 4 years na po akong born again. At talaga? Talaga? Opo. Saan? Sa Pilipinas po. Ilan taong ka na rito sa UAE? Magti 3 years na po. Saan ka uma-attend? Sa St. Joseph po. Mga anak, listen to me carefully. Kung talaga sinasabi mong born again ka, in my experience, kahit saan ako pupunta, hanap ako ng church sa ganito. Hindi ako babalik doon. Hindi mo ako mapapabalik doon. Alam niyo po ba, ang daming kumuha sa akin nung araw, nung hindi pa ako kilalang pastor, na magnininong daw sa kasal, magnininong daw sa binyag. Umuoo lang ako. Pero hindi ako pupunta sa church, doon lang ako sa restaurant. Why? Because it's my conviction na wag nang bumalik doon. It's mine, conviction. So nakikita na lang kami sa restaurant. Why? Because nalaman ko na yung totoo eh. Bakit pa ako babalik doon? Eh paano pag biglang dumating si Lord, inabutan ka ron? Hello? Paano pag inabutan ka ni Lord na nandoon ka? Huwag mo sabihin hindi ka naman sumasamba, hindi ka naman lumuluhod. Huwag mo sabihin yon. Kasi pag ang bahay ni Raid, may mga drug addict sa loob, nandoon ka sa loob, hindi mo pwedeng sabihin sa pulis na hindi ka gumagamit. Dadalin ka sa kulungan. Tama po ba? This is what I meant. Kung talagang ikaw ay nabago na, the old has gone, the new has come, at talagang naunawaan mo na lahat na nakasulat dito, ina-apply mo, hindi ka nababalik doon. Hindi ka nababalik. I want you to understand that. I don't know to you, but me, I will not ever go back there again. Dahil nakita ko na yung totoo. Hindi ko matitiis na pagpasok ko roon, nagkalat yung maraming Diyos. Which is hindi po biblical yon. Amen? So may duda naman ako sa pagiging born again ng mga taong ganon. Di ba? Walang makitang church. Ang dami-dami. Mag-search ka lang sa Facebook, lalabas yung LRC. Mag-search ka, Christian Church in Abu Dhabi, lalabas tayo. Na-try nyo? I-try nyo sa mga kaibigan nyo, lalabas tayo po. Now, marami kasing nagsimba sa church, pero hindi po talaga na born again. Hindi nila naintindihan what's the real score about this word, born again. Hindi po nila naunawaan. Now, kung titignan natin mabuti ang topic natin tonight, ito pong discussion that Jesus have with Nick is very important. Pipigayin natin discussion nila. Kasi dito natin titingnan kung ano ba talaga yung meaning ng born again. And I would like to talk to you about it because a lot of people were inside the church, listen, but have never been born again. Nasa loob sila ng simbahan, pero hindi sila na born again kahit minsan. Look at your neighbor. Baka mamaya religious experience lang meron yan. O baka emotional encounter lang, but never been born again talaga. At ito yung gusto ko siguraduhin natin tonight. Mga etiga LRC, mga anak ko kayo lahat, ayaw ko kayo lumabas sa lugar na ito at magtagal dito sa lugar na ito na hindi nyo naunawaan to. Amen? Kasi si Jesus mismo, ang kausap niya rito. Tama? Now, listen to me. If you want to make it to heaven or wanted to have a personal relationship with the Lord Jesus Christ, you have to be born again. Can I hear a loud amen, please? Come on, palakpakan niyo si Lord. Now, I will give you 3 points or 3 components of being born again. Number 1, ang sabi ko rito, number 1 is regeneration. Pakiulit nga, 1, 2, 3, go. Isa pa, regeneration. And the topic of Jesus to Nick is all about regeneration. Sige, basahin po natin yung susunod na verse. Pakibasa nga. Can I have a reader, please? Sige. John 3:3. Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Wow! Sino yung nagsasalita? I want you to take this. I want you to see this. Kasi nung bineditate ko ito, grabe. Si Jesus ang nagsasalita. Ang kausap niya, religious leader ng mga Pharisee. Isang taong simbahan ang kausap niya. Amen? Hindi isang taong normal na kagaya mo't kagaya ko. Nagpunta siya kay Jesus. Hindi niya pa naitatanong yung pakay niya, sinabihan niya sa Jesus. Ganyan po ang Panginoon. Alam niya laman ang utak mo. Amen? So, hindi pa siya nagtatanong. Meron na siyang most assuredly. I want you to repeat that word.
Most assuredly. Isa pa, most assuredly. Meaning, ito yung totoong totoo. Totoo to. Si Jesus na nagsasalita, ito yung totoo. I say to you, unless one is born again, one is regenerated, he cannot see the kingdom of God. Amen? Hindi ka makakarating sa langit, kapatid, kapag hindi ka na born again. Hindi ako nagsabi niyan. Hindi LRC nagsabi niyan. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan. Amen? Narinig niyo po ako? Baka mamaya nangangarap kang mapunta sa langit, nanay tatay mo nangangarap mapunta sa langit, alam mo yung totoo, hindi mo sinasabi sa kanya. Malaking problema yon. Amen? So I want you to see kung ano yung sinasabi ni Jesus dito kay Nicodemus. At nilagyan ko ng picture para ma-feel nyo yung pag-uusap nilang dalawa. Tama? He responds to him without him asking yet the right question. And I want to see you to see that word most assuredly. Kaya sabi ko nina, meaning siguradong Panginoon. Walang kaduda-duda. Unless one is born again, you will not ever see the kingdom of God. So kung titignan niyo mabuti, right in the outset of verse 3, this is what Jesus said to Nicodemus. And this is very profound to me because one thing na natutunan ko when I started to read the scriptures, most especially when I decided to share the gospel to many people, after a lot of discussion and explanation, maraming katanungan ng mga tao. Nakikita ko ang kanilang mga pinagdadaanan. Nararamdaman ko yung bigat ng kanilang nararanasan. And after fleeing with people to try to get them to understand some things about being born again, I finally come and grip of my reality that people are not going to understand the things of God until they become born again. Hindi mo maintindihan ang bagay ng Diyos. Hindi mo maintindihan kung ano ang Diyos. Hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos until maborn again ka. Kaya pinagtatawanan natin. Kaya ginajudge natin sila because hindi natin alam kung ano yung nararamdaman nila. Amen? Wala ka pang Holy Spirit within you. Tama po ba? Amen? Yan po yung nakikita ko. So when I share the gospel, people are looking at me, it seems na hindi nila naintindihan yung sinasabi mo. Kaya when you share the gospel, you need to share it with love. In the power of the Holy Spirit. Hindi ka pwede magsabi sa mga tao na pag namatay ka, na aksidente ka, saan punta mo? Impyerno, langit. Hindi pwedeng sabihin yon. Dahil ipagtatabuyan ka noon, mag-aalisan yon. Amen? Amen? Only the love of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Because they are not yet born again. They don't have the Spirit yet with them. Tama? Now, alam nyo ba mga anak, sa totoo lang, kahit na anong paliwanag pa ang gawin natin sa inyo lahat, kahit matagal ka ng Kristiyano, wala kang absent every Friday dito. Pero kahit na daily, sabihan ko kayo na mag-CG leader ninyo, na magbasa, mag-devotion kayo, mag-fasting and prayer tayo, mag-win tayo ng souls at mag-open kayo ng cell group ninyo, lalo na mag-tithes and offering tayo. Lahat yon walang dating sa'yo until you become born again. Amen? Until ma-born again ka, mararamdaman mo na yung pagbibigay ng 10% kay God is dapat lang until ma-born again ka. Kaya kung hindi ka pa nagbibigay, hindi ka pa born again, kapatid. Because you will not ever understand the scriptures and the things of God. And the only reason you don't understand it is because you are not yet regenerated. You are not yet born again. Kaya kahit ano ibaba natin dito, kung di mo sinusunod, meaning, yung puso mo, ang layo pa sa Diyos. Tama? Tapos ka na ng training. Sinabi siya, mag-open ka ng cell group. Mag-open ka na. If you are born again, you will do it. If you really love God, you will do it. Come on. In my experience, when you get born again, you will have a new perspective on life. Ulitin ko ulit. Once you become born again, you will have a new perspective on life. When you get born again, you will have new perspective in everything. Amen? When you get born again, what used to be a historical book that you read, all of a sudden, all the word that is written in this book will come to life. And you will start to feel that this book is talking to you.
Whereas before, it was just a book. Tama? Mararamdaman mo na itong book na to may sinasabi sa'yo. Mararamdaman mo na kailangan mo magbasa. Mararamdaman mo na kailangan mo mag-devotion. Why? Because you need to be born again. Amen? In other words, pag sinabing Bible declaration, dapat may dala ka ng Bible. Hanggang wala ka pang dala, hindi ka pa regenerated, kapatid. Tama? Tingnan mo yung katabi mo, may dala ba kanina yan? Ha? Maliban sa mga first-timer at bago. Amen? Now, in other words, listen, look at me very clearly. Kapag na-born again ka ng totoo, nagkakaroon ka na ng application sa lahat ng nababasa mo, sa lahat ng naririnig mo sa pulpito, sa bawat mentoring exhortation na meron tayo, sa bawat cell group meeting na ibinababa sa'yo. Meron ka ng application. Nararamdaman mo na kailangan mong gawin, i-apply sa buhay mo ang lahat ng naririnig mo. Tama? Andiyan po ba kayo? At sobrang linaw ng mensahe ng Panginoon Jesus kay Nicodemus. If you want to see the kingdom of God, then you must be born again. Hindi maaaring involved ka lang sa ministry. Hindi maaaring tither ka lang. Hindi maaaring active ka lang weekly. Hindi maaaring involved ka lang. Hindi maaari. Kailangan ma-born again ka. Tama? Amen? Kasi po marami namang involved, marami namang tither, marami namang active. But sadly, never been born again. Hello, are you following me? Tandaan po natin lahat, the requirements in entering the kingdom of God is repentance and acceptance of the Lord Jesus Christ. Then it should follow by spiritual rebirth. Dahan-dahan yon, kailangan may pagbabago. So kailangan po number one, as our first component, may regeneration tayo. Sa madaling salita, the old is gone, the new has begun. Alam niyo po, nung bago ako sa church in 2002, ang unang napansin ko, pagmumura na wala na. Number one yan. Napansin ko na lang, nung meron akong katabi na Pilipino, kasi po nagkakarlip kami nung araw, nagmumura siya, biglang nagmura, parang nagpanting yung tenga ko. So ang sabi ko, Panginoon, salamat po, hindi na pala ako nagmumura. Tama, dati-dati lamang bulaklak ng dila ko yon, amen? Sino rito, bulaklak ng dila pagmumura, taas sa kamay. Salamat sa mga 10 umamen. Yung hindi umamen, bahala kayo sa buhay nyo. Tama? Amen. Amen. Yung pagmumura, pag ako nagsalita, simula, sa gitna, sa ending, may mura yon sa isang sentence. Totoo po yan. Amen? So, tingnan natin yung sagot ni Nicodemus sa isang religious leader, kay Jesus, nung sinabi niyang kailangan niyang ma-born again. Are you ready for this? Tingnan natin yung sagot ni Nicodemus. Sige po, pakibasa. John 3:4. How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Amen! Sino itong kausap ni Jesus? Isang religious leader. Kaya kahit na magsimba ka pa ng magsimba, mag-aral ka sa ministeryo, mag-seminar ka sa kumbento, maging leader ka ng simbahan, kung walang Biblia na itinuturo sa'yo, at panay kultura lang at tradisyon, bulag ka, wala kang alam sa katotohanan. Religious leader, sinabi ni Lord, you must be born again. Ano sabi niya? Kailangan ba akong pumasok sa tiyan ng nanay ko uli? Possible ba yon? Tama? And the reason why I left my old faith is because see what Jesus says exactly to those church leaders who don't teach the Bible. Tingnan niyo po sabi ng Biblia, let them alone. They are blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into the ditch. Kung pupunta ka sa isang simbahan, hindi ka tinuturuan ng Biblia, ganyan mangyayari sa'yo. Sinabi niya yan sa mga Pharisee mismo. Sino nagsabi? Si Jesus. Kung nagsisimba ka roon, hindi ka tinuturuan ng spiritual truth, pare-parehas kayong pupulutin sa kanal one day. Amen? Amen! Wala kang nare-receive na katuruan galing sa Biblia, then wala kang natatanggap na spiritual truths, then you will risk spiritual blindness.
At yun na nakakatakot. Yung nagsisimba ka, hindi mo alam yung ginagawa mo. Walang direksyon kung saan ka papunta. Basta nagsisimba ka lang. Amen? So malinaw siya sabi ni Lord dyan sa mga Pharisees na pare-parehas tayong pupulutin sa kanal. Amen? Kaya mga anak, sa mga first-timers natin tonight, kahit saan ka church magpunta, walang problema yon. Siguraduhin mo lang na itinuturo ang Biblia. Okay lang kahit saan ka. Siguraduhin mo lang na ang tinuturong Savior si Jesus, kahit doon ka naman natili. Pero kung sa tingin mo, yung naririnig mo ngayon, absent doon sa pinupuntahan mo, then you decide. Dahil importante itong pinag-uusapan natin. Jesus is talking here, not me. Amen? Make sure that those you listen to and learn from are those with good spiritual eyesight. Doon ka nakikinig sa mga taong may spiritual eyesight. Hindi lang dito sa LRC, kahit saan church ka pumunta, basta ang itinuturo, Biblia, si Jesus ang Savior, then mag-stay ka. Amen? May kausap pa ba ako dito? Dahil dito sa verse 4, malinaw na leader siya ng church, tama? Pero hindi niya naintindihan ang sinasabi ng Panginoong Jesus mismo. Amen po ba? Na, babalikan po natin verse na yan later. Kasi may didiinan pa ako dyan. Let's go to verse 5. Tignan po yung sabi sa verse 5. Si Jesus na naman na sumagot. Kasi nagtanong siya, paano mo ma-born again? Papasok ba ako sa tiyan ng nanay ko? Sumagot ulit si Jesus. Sige, ano sabi niya? Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Listen to me carefully. May nakita ako dito. Kanina sa verse 3, Jesus says you can't see the kingdom of God unless you are born again. But here in verse 5, because of the ignorance of Nicodemus, pinalalim ni Lord na sinasabi niya. And here he says, unless one is born of water and Spirit, not only you can see the kingdom of God, nasabi niya sa verse 3, dito sinasabi niyang, you cannot enter the kingdom of God. Hindi mo lang makikita, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama? Meaning to say, mga anak, malinaw to. Sabi rito, you won't see it and you won't enter into the God's kingdom until you had born again experience. Amen. Can I hear a shout of amen, please? So, linawin natin yung tinuturo natin dito sa pulpito ng LRC. Pagka linawin natin mabuti, amen? Dahil ayokong one day maliligaw tayo lahat. Kung gusto mo makapasok sa karya ng Diyos, then kailangan mong ipanganak muli. Simple lang yan. At babalikan ulit natin yung verse na yan mamaya. Then see the powerful word of Jesus to Nicodemus from verse 7. Let me read it. Ang sabi, do not marvel that I said to you, Nicodemus, you must be born again. So sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, do not marvel, do not be shocked, do not be surprised. Dahil sa dami ng alam mo, nag-aaral ka pa, nagseminaryo ka pa, graduate ka pa, religious leader ka pa, ikaw pa ang pinaka-leader ng lahat ng Pharisees. Hindi mo alam na kailangan ma-born again ka para makarating ka sa karya ng Diyos? Amen? Are you there? Narinig niyo po ako, mga anak? Si Lord ang nagsabi niya sa isang leader ng simbahan, kailangang ipanganak ka muli. Kapag sila nakakarinig ng born again, pinagtatawanan tayo. Hayaan natin sila magtawa. Atin ang huling halakhak. Dahil yung sinabi ni Jesus ang importante, hindi yung sinasabi nila. Amen? Amen po ba? Meron tayong katotohanan sa kamay natin. Hawak-hawak natin. Ito, from the beginning is the Word, and the Word is with God, and the Word is God. Ito, hawak natin ang Diyos sa kamay natin. Hawak natin ang batas ng Diyos. Amen? Amen, mga anak. And this is the one thing that I'm trying to put in your heart tonight. Para po sa inyong lahat ng mga taga-LRC, is that if you want to go to heaven, if you want to have a relationship with God, if you want to walk and follow God, you must be regenerated. You must be born again. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ano ba talaga ang meaning ng pagiging isang born again? And this is very interesting question.
No po, as a matter of fact, ipapaliwanag ko ulit ang sagot ni Nicodemus sa verse 4 kanina. Sabi ko sa inyo earlier, babalikan natin. So balik tayo sa verse 4. Ang sabi po rito, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into mother's womb and be born? Now listen to me. Nicodemus thought Jesus is talking about physical birth. Ang akala ni Nicodemus, ang tinatanong ni Jesus sa kanya is isang klase ng physical birth. Kaya ganyan ang sagot niya. Now, balikan ulit natin verse 5. Sabi ko sa inyo, babalikan natin. Ito po yung sabi sa verse 5. Pakibasa ng anak. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Now, listen to me everyone. Importante po to. This is very, very important. I want to more time. I want to spend more time talking about this because for a long time, many churches have taught, okay? Marami pong simbahan, ang akala nila, ang pinag-uusapan dito, water baptism. At marami pong Kristiyano, yan din ang tingin nila. Most assuredly, I say to you, unless one is born of water. Akala po nila, water baptism yan. Amen? Marami po nagtuturo ng ganyan at nakalungkot po. When Jesus says you have to be born and water and spirit, the word water there needs you to be baptized. Hindi po. Yun po yung mga turong narinig ko in the past, nung bago pa lang ako. And I don't think that's what Jesus was talking about. Hindi po yun. So bakit ko po nasabi yun? Kasi po, nakita kong maraming tao, binaptize, but hindi naman na born again. Binaptize sila. Pero pagkatapos mabaptize, naging asal demonyo pa. Amen? So hindi po yan sinasabi niya. Are you with me? Let's be practical here. Mali po ang turo ng iba patungkol dito. Again and again, lilinawin natin sa ating paniniwala that water baptism doesn't save you. Hindi ka ililigtas ng water baptism. Tama? Akala mo water baptism yan. Hindi po water baptism yan. Si Jesus, again, may napako sa kaliwa niya. Hindi naman nabaptize yun. Nagrepent lang. Ang sabi ni Jesus, ngayon pa lang, isasama na kita sa paraiso. Tama? Hindi nagsimba yun. Yung nakapako sa kaliwa niya, 3 silang napako. Amen? Yung nakapako sa kaliwa, nagrepent. Lord, wag mo akong pabayaan. Wag mo akong kalimutan sa muli mong pagbabalik sa iyong kaharian. Ang sabi ni Lord, ngayon pa lang, isasama na kita sa paraiso. Tama? Hindi na water baptize. Hindi nagsimba. Hindi nagbasa ng Bible. Hindi nag-tithes. Kasama ni Lord. So yung water baptism, hindi po yan yon. Ang water baptism is again outward expression of inward belief. Tama? Para ka nagdedeklara na you believe to Jesus, kaya ka nagpa-water baptize. And baptism, listen to this. Baptism is only for those people who have accepted Jesus in their life. Pag hindi mo tinanggap si Lord, hindi ka magpapabaptize. So ang baptism, para lang sa mga tao nagpapabaptize. Naniniwala kay Jesus. Tama? So kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, then you're ready to be baptized. Pero kung hindi, ba't ka nang babaptize? So I believe, ang sinasabi ni Lord dito is, you are born of the water, meaning, when a woman gives birth to a child. Ito po, may mga tinatawagan akong tao kanina, hindi sumasagot sa akin. Ano po yung tawag doon sa kinababalutan ng bata pag ipinanganak ka? Tubigan ba yan? Ano yan? May tubigan? Bahay tubigan. Tama ba yan? Ha? Ano? Panubigan. Ayan, may tinatawagan ako kanina. Hindi ko alam kasi. Panubigan. Okay? So, ito po yung sinasabi ni Lord. At sinasabi ni Lord dito, physical birth. Yung panubigan. Tama? That's what we call physical birth. At yung sinasabi ni Lord dyan, the Spirit, talking about spiritual birth. Kaya po, kailangan natin ng regeneration. Being regenerated by the Spirit, signifying the rebirth by Christian baptism later on. Pero hindi po yan. Hindi during baby. Now, listen to me everybody. Ito eksakto sinasabi ni Lord sa verse na yan. Unless you have the birthing experience in the fleshly manner, amen, amen. Are you there? Amen. Added, in addition to a heavenly experience, then you will no way enter to the kingdom of God. You won't be able to see it. You won't be able to enter it. So, pag ipinanganak ka ng nanay at tatay mo, physical birth yun. Pero,
kapag gusto mong makarating sa langit, kailangan magkaroon ka ng spiritual birth. Kailangan mong ma-born again. Kailangan mong mabago. Kasi nung physical birth lang, makasalanan tayo. Yung dugo mo, nananalantay ang dugo mo, yung kasalanan, nagaling kay Adan. Kailangan mo magkaroon ng spiritual birth. Kailangan mo magkaroon ng spiritual family para kapag namatay ka, yung spirit ng Diyos nasa iyo na born again ka na, then langit na ang punta mo. Yung po sinasabi ni Lord, hindi po water baptism yan. Amen? Are you there? Narinig niyo po ako? We call that the born again experience. So, ipinakanak ka ng nanay mo, that is fleshly manner. Tama? Kailangan mo ma-born again. Hindi ka makakarating sa langit kung hindi ka ipapanganak muli sa spiritual family. Nakukuha niyo po ba? Magiging anak ka ng Diyos, magiging daddy mo si Lord. Spiritual family. Tingnan mo yung katabi mo, brother and sister mo yan. Meron tayong iisang Father. At mamaya, at pag tayo namatay, doon tayo ikakasal sa langit kay Jesus. Yun yung spiritual rebirth. Yun yung regeneration. Tama po ba? Alam niyo po ba? Ito po, kinuwento ko to nung kami nagkaroon ng tawag dito, ng joint cell group. Ito po, nung nakaraang Wednesday ba yun? So, nagkaroon po kami ng joint cell group. Meron po akong marriage counseling sa Labrios, kabila ng building namin, kabilang kalye. Naglalakad po ako, tatawid ako sa Nice Street. May nakasulubong po akong babae. So, naikwento ko po to sa joint cell group, no po, nung Wednesday. So, ito palang babaeng to, tiga Serbia. Kasi, nung tatawid na ako, nakasulubong ko siya, tumingin siya sa akin, ngumiti siya sa akin, nginitian ko rin. Pero nung tatawid na ako, syempre, nakaharap ako doon, di na ako nakaharap doon, nandun siya. Nakaharap na ako doon, tinignan ko siya, 3 beses tumingin sa akin. Pagkatapos, kinuha ko yung number. Ang plano ko, i-invite ko sa church. Amen? Amen po ba? Baka akala nyo, ba't ko kinuha yung number? Amen? So yung 3 tingin na yon, sabi ko, pwede kong kunin yung number. So, kinuha ko yung number. Naghahanap siya ng trabaho. Meron siyang dalang envelope. Tama? So, yun ang sabi niya. Then, ang sabi niya sa akin, siya raw is naghahanap ng work, pero taga Dubai siya. Nakarating siya dito sa Abu Dhabi kasi may interview siya. Then pagkatapos nun, wala na. Kinuha ko yung number. Wala na po. Then, minessage ko siya sa WhatsApp. Okay? Sabi ko, punta ka rito sa Friday ng gabi. Kasi pastor ako. Yan ba yung ginagawa mo for a living? Sabi ko, yeah, pastor ako. Sabi niya sa akin, siya muna nagtanong, ano yung ginagawa mo for a living? Ano yung work mo? Sabi ko, I'm a pastor of the church. Pastor ka. Pagkatapos sagot ko, are you going to church? Ganun na ganda sagot ko. Meaning, nagsisimba ka ba? Tama? Amen. So, sabi niya, I don't go to church. Yun po yung sabi niya sa akin. And my follow-up question is, do you know Jesus? Okay? Yes, I know Jesus, she said. And then sabi ko, who Jesus to you? Sino yung Jesus na kilala mo? Tapos sabi niya, yung daw Jesus na kilala niya is tinatawag sa Serbia, tinatawag sa Egypt, tinatawag sa India. Kahit daw sila pumunta, meron daw Jesus tinatawag yung mga tao. So, sabi ko, tinawagan ko siya kasi ang hirap mag-type sa WhatsApp, amen? Tinawagan ko na kasi sensitive na yung usapan namin. So, tinawagan ko. So, sabi ko, yung Jesus na sinasabi mo is hindi yung Jesus na pinagsisilbihan ko. Sabi ko sa kanya, amen? I might be the Jesus that you know is a different Jesus from who I am serving. Magkaiba yon. Because the Jesus that I serve has a very particular character. Yun ang sabi ko. And I was trying to make her understand na ang Jesus na pinagsisilbihan natin is a different Jesus. Kasi sabi niya. So tinawagan ko nga. Then ito sabi niya, at hindi ko makakalimutan to. Ito po yung sabi niya, alam mo ba na all roads led to the same God? No. I don't believe you to that. Don't tell me that. Sabi ko, because the Jesus that I serve is ganito ang sinabi niya. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. So yung pagkakasabi niyang all roads leads to the same God, hindi po ako niniwala roon. Hindi po. Kasi iba ang Diyos na kinikilala ng iba. Tama? And she said, how can you guys so exclusive? Sinulat ko po yung mga sinabi niya. Sabi niya, how can you guys so exclusive? Then I said, listen to me.
Sabi ko, alam mo, either Jesus is right or He is wrong. Sabi kong ganon. Bakit ko sinabi yun? Kasi sabi ko, but I said that the Jesus I serve clearly articulated. There is no whole bunch of roads going to no bunch of paths. Lahat ng mga roads, hindi dediretso sa langit kung hindi ka dadaan kay Jesus na pinagsisilbihan ko. Yun ang sinabi ko. Amen? Kasi sabi niya, every belief, every faith is going to meet in the same place. No, sabi ko, hindi. Kasi kung iba yung Jesus na tinitingnan mo, iba yung Jesus na pinagsisilbihan ko. Amen. Are you done? Narinig niyo po ba ako? And sabi ko, that's not the Jesus that I serve. She make it crystal clear what the Word of God says. Ito yung sabi ng Word of God. There is a way that seems right to a man, but it ends in the way of death. Akala mo yung ginagawa mong pananampalataya, akala mo yung ginagawa mong paniniwala is tama, pero lahat yon going to death. Then there is those who repent and accept Jesus who died on the cross for our sins. Meron po mga tao na talagang tinanggap si Jesus because naniniwala sila at nananampalataya sila na si Jesus na kinikilala natin is namatay sa cross, dinalay lahat ng kasalanan mo, nalibing sa lupa for 3 days, lahat ng kasalanan mo ibinaon doon, and then nabuhay muli. That's the Jesus na sinasabi ko sa Kanya. Amen? Iba yung Jesus na sinasabi niya. Hindi yung Jesus na sinasabi ko. And then, very interesting word na narinig ko sa Kanya. Sabi niya, okay, no problem. Sabi niya, but, you know what? I treat people right. I love everybody. I am a good person. So dito ko napansin, lumabas na yung kanyang pinaniniwalaan. Tama? Na kapag ikaw is right, kapag ikaw is loving by everybody, kapag ikaw is good person, then tingin niya, pupunta na siya ng langit. That is clearly X. Red flag yun. Mali yun. Sino niniwala doon na mali yun? Mali yung paniniwala niya. What do I mean? What she believes, if she is a good person, she loves everybody, that she's on her way to heaven one day. Mali po yung paniniwala niya. Nakakatakot yung ganung paniniwala. Now, I want to be crystal clear sa inyo lahat. There are lots of people who sitting in the church who are like her. Marami pong mga tao na nakaupo sa loob ng simbahan na kagaya niya. Because they think that they join a church, they've been baptized, they sing in the worship team, they play instruments, they serve a usher boy or girl, they belong to intercessory team, they go to the church every Friday, they belong to Life Harvest Restoration Church, Reverend Bobby Daquel is their senior pastor. They got all these thoughts in their minds. Come on, let me talk to you for 1 second. That everybody's going to heaven if like that. Mali. Because if you think that the basis of getting to heaven is serving here in the ministry, you are wrong. Hindi po makakatulong sa iyo ang pagsaserve mo sa ministry pagpunta sa langit. Magkalinawan po tayo. When you stand before God one day and you have to answer to Him for your life, even though you call my name as your senior pastor, hindi makakatulong yon. Kahit sabihin mo, nagtatrabaho ka, nagsisilbi ka sa Diyos, sa Life Harvest Restoration Church, hindi mo makakatulong yon. Kahit sabihin mo, worship leader ka for 30 years bago ka namatay, hindi makakatulong yon. Tama? Amen. Narinig niyo po ba ako? Paano ko makakarating sa langit? Apakalinaw sinabi ni Jesus, you must be born again. Yun ang sinasabi ni Lord. Tama? Hello? Narinig niyo po ako? So you have to be born again. You have to have a born again experience. You have to have a real and continuous encounter to God. You have to have the God of the universe come and take residency in your life. Yun ang ibig sabihin ng born again. Come on, palakpakan niyo si Lord. So, kapag nangyari yun, kapag nangyari sa iyo yan, your life will become different. Your passion will become different. Your focus will become different. Your heart will become different.
Because being born again, it will change you and your perspective. Tama? Kung napakaraming unbeliever sa paligid mo na hindi mo man lang kinukwentuhan, think about yourself. Born again ka nga ba? Ang daming unbeliever sa office mo, hindi mo man lang kinukwentuhan. Sa flat mo, mga kaibigan mo, hindi mo na-invite sa church. Then ask yourself, born again ka nga ba? Amen. Kailangan po may nabago sa'yo. At yun po yung meaning ng born again spirit. Jesus say, unless one is born of water and the Spirit. Spirit means when Jesus makes an encounter with you. Tama? Somebody says, with you. Sabi mo sa katabi mo, with you. Sa kabila, with you. At kapag na-encounter mo siya, you will experience regeneration. He will make you a new creation. Magbabago yung pinagkakaabalahan mo. Hindi ka na maglalaro ng game sa cellphone mo. Tama po ba? At kaya nga po hindi natin kailangan ng reliyon. Kasi ang marami nagkakaroon lang ng religious experience. Yun yung problema natin. Paglabas mo ng pasok ka lang at labas ng church, walang pagbabago. Tama? Dapat po may nagbabago. Kung pumasok kang ilaw ka ng tahanan, dapat lalabas kang ilaw ka pa rin ng tahanan. Hindi ilaw ng kalye na naging marites ka pa. Tama? Okay, sa ating mga first-timer, mga kapatid, first-timer, hanggang fifth-timer, tandaan niyo po, religion will not ever satisfy your longing and hunger for God. Hindi niyo po kailangan ng reliyon. Ang kailangan niyo, relasyon. Relasyon sa Diyos. Kailangan niyo mahalin ng Diyos para maramdaman niyo yung pagbabago. Kailangan natin is relasyon para magkaroon tayo ng born again experience. Then, masasatisfy yung hunger mo and longing mo for God. Can I hear a loud amen, please? So, Jesus says from verse 7, do not marvel that I said to you, you must be born again. Huwag kang magtaka, sabi niya kay Nicodemus. Sa dami ng pag-aralan mo, sa dami ng katayuan mo sa buhay, religious leader ka pa, kailangan mo born again ka. Think of it. Sinasabi ni Jesus yun sa isang religious leader na. Tama? Religious leader ba tayo? Hindi. Pero sinasabi niya yon sa isang religious leader. Because meron siya, religion lang. Wala siyang born again experience. Tama? So tingnan po natin sagot ni Nicodemus. Tingnan natin verse 9. Ito po yung sabi sa verse 9. How can these things be? Oh, kita nyo? Ayan na naman. Nagtanong na naman, paano raw ba yung mga bagay na yung mangyayari? Paano raw ba maboborn again ng isang tao? So listen to me. Again, I want to remind you, this guy Nick is a religious leader. And when Jesus starts to talk being born again from above, di ba? A religious leader, nung sinabihan siya ni Lord, yung being born again from above, he said, how can these things be? Nagtanong na naman siya. Tingnan niyo po ang sagot ng Panginoon sa verse 10. Ano po yung sabi? Are you the teacher of Israel and do not know these things? Naku, patay. Grabe. Tinanong siya ng Diyos. Tinanong siya ni Jesus, are you the teacher of Israel and do not know these things? Parang sinasabi ni Lord, you're teaching people about God and you yourself doesn't have relationship with God? Hello. Nandiyan ba tayo? Nakakahiya naman kay Lord yan. Parang sinasabi na leader ka pa naman, tapos wala kang alam. Ouch. Di ba? So pinalalim pa ni Lord. Pagdating po sa verse 11, ano sabi ni Lord? Verse 11, ano sabi? Ba't nawala? Verse 11 po. Are you following me, mga anak? Sige. Verse 11 tayo. Sige po, nawala lang. Nawala yung monitor, pero nandito pala. Sige po, nawala yung monitor. Sige, verse 11. Pakibasa.
Most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. Ito, nakita niyo sinasabi ni Lord dito? Most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witnesses? So akala, ang sinasabi ni Lord dito, para niya sinampal tong leader na to. Para niya sinampal na magkabilang pisngi si Nicodemus. Kasi leader ka nga, pero wala kang natututunan. Leader ka nga, pero wala kang alam. At sabi niya, most assuredly, yan na naman yung salitang yan. So verse 12, ano sabi niya sa verse 12? If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Ito, marami sa mga kaibigan natin, ini-invite mo sa gawain. Ini-invite mo sa gawain ng Diyos. Ini-invite mo sa church. Sinasabihan mo ng kapangyarihan ng church na kailangan nila ng local church. Hindi sila naniniwala. Paano sila maniniwala? Mga earthly things nga, hindi nila paniwalaan. Yung pa kayang heavenly things? Tama? Simple lang yan. Parang ganito lang yan. Gusto na mga kaibigan natin makarating ng langit, pero church, hindi nila mapuntahan. Ang gusto nila langit, ang layo-layo nun. Church nga, hindi mapuntahan, langit pa. Ganyan lang kasimple yan. Amen? Nandiyan po, naririnig niyo po ako? Amen? Are you with me? So, maraming tao, hindi nila na-realize. So, Nicodemus asked Jesus, how can a person be born again? Yun yung tanong niya. So, dito ko mo ipapasok in number 2 components. Now, number 2, realization. Sabi nyo nga, realization. Isa pa, realization. So, when we accepted the Lord Jesus in our life, you come to a point of your life who Jesus is. Kaya ka nagpunta sa church, bumalik ka, first timer ka, second, third, fourth, fifth, hanggang nagsunod-sunod na yung pagbalik mo because nagkaroon ka ng realization kung sino si Jesus sa buhay mo. Sinimulan mong embrace yung essence, sino si Jesus. Nakilala mo siya. Na-realize mo na hindi lang existent si Jesus, pero talagang buhay siyang Diyos. Amen? Amen. Being able to come to a reality who Jesus is. Kaya ka bumalik. Kaya tayo na andito na sa ganitong sitwasyon. Tama po ba? Na-realize mo sa buhay mo na wala kang magagawa kapag wala ang Diyos. Na-realize mo sa buhay mo na kailangan mo pala ng Diyos sa buhay mo. Na-realize mo na kaya pala siya nagpapako sa cross is para bayaran ang lahat ng kasalanan mo. Na-realize mo lahat yon. You came to a realization. Amen? At dahil sasagutin ni Lord ang tanong ni Nicodemus, let's see what it says from verse 14. Ano yung sabi? And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even you must the Son of Man be lifted up. So what's the revelation of the Lord here for us? Listen to this, everyone. If you want to know how a person can have an experience, yung born-again experience, yung regeneration experience of God, you have to do this. Just the way Moses lifted up the serpent in the wilderness, the Son of Man must be lifted up too in your life. So ito po yung sasabihin ko sa inyo lahat. Noong mga panahong si Moses ang naglilid sa mga Israelites, ang mga Israelites po, sa bubuhay lang sa mga gusto nilang gawin. Ayaw nila sumunod kay Moses. So nagalit ang Diyos sa kanila. At nagpadala ng serpent sa Diyos sa kanila. Nagsimula sila kagatin isa-isa. At lahat sila namatay. Because nakita ng Diyos na ayaw nila sumunod kay Moses. Then Moses went to God. Pumunta siya kay God and say, Father, have mercy on them. Please forgive them. So sinasabi ko sa inyo yung background story, amen? Nakuha niyo po? And God gave to Moses a plan. Nung nakita ng Diyos na yung mga tao ay sumunod kay Moses, nagpadala siya ng ahas, ng serpent, pinatay sila lahat, kinagat ng ahas. Now, si Moses pumunta kay God and sabi niya, Lord, please forgive them. Have mercy on them. So si God, sinabi kay Moses, bibigyan kita ng plano. I want you to make a brass serpent. Inutusan ni God si Moses, gumawa ka ng isang brass na serpent. I want you to put that serpent on the pole and lift up the pole high. Itaas mo siya ng mataas at ilagay mo siya sa isang lugar na kung saan kapag may kinagat ng serpent sa mga Israelites, tumingin lang sila doon sa brass serpent, tumingin lang sila pataas, gagaling sila at hindi sila mamamatay, even nakagat sila ng serpent.
Now, ano yung gusto kong sabihin sa inyo sa sinabi niya kay Nicodemus? Jesus was saying in the same way that Moses lifted up the brass serpent. So, the Son of Man must lift it up sa buhay nating lahat. Dapat po ang Diyos itinataas natin sa buhay natin. And when Jesus gets lifted up, anybody who looks to Him, anybody who will look at Him, yung titingala sa Kanya, will be healed from their sin of sicknesses. Yan yung sinasabi ni Lord. Yan yung ina-example niya kay Nicodemus. Paano ka magiging born again? Kailangan itaas mo si Jesus sa buhay mo. Ilagay mo siya sa kalagitnaan. Ano mo nang pinagdadaanan mo, sa Kanya ka lang titingin. That is faith. Amen? Come on, give Jesus a big clap offering. Come on. So Jesus, in essence, was saying, kung paano itinaas sa pole ang brass serpent ng mga panahon ni Moses, kapag siya itinaas, gumagaling yung mga may sakit, ganun din siya sa buhay mo. Kailangan itaas mo rin siya sa buhay mo. Kailangan magkaroon ka ng realization that even in the name of Jesus, there is mighty power. Amen? Nagkaroon ka ng realization na kaya siya pinako, na kaya siya nilagyan ng koronang may tinik, kaya siya namatay at muling nabuhay, kaya siya nagpapako is para dalhin ang lahat ng kasalanan mo doon sa ilalim ng lupa at nabuhay siyang muli para lahat ng kasalanan mo patawarin at mabayaran niya. Dapat magkaroon ka ng ganung realization. Hindi dahil sa mabuti kang tao, hindi dahil tumutulong ka sa ibang tao, hindi ka makakarating sa langit kapag ganon. Isa lang ang Savior. Ang pangalan niya, Jesus. Tama? Amen. Come on. Give Jesus a big, big clap offering. Come on. So, lahat ng titigala at tatawag sa Kanya, kagaya ng mga Israelites ng panahon ni Moses, magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. You must have realization of it. Kailangan magkaroon ka ng realization na wala kang magagawa kung di ka dadaan kay Jesus. And we are so blessed. Hindi tayo kagaya ng ibang tao. Nagkaroon tayo ng realization. Tama? Tingnan mo yung katabi mo. Kaya naandito yan, nagkaroon ng realization yan. Amen? Because realization means looking to Jesus for who He is. And looking to Jesus for what He has done in my life and in your life. Hindi tayo titingala kung sino-sinong Diyos. Hindi tayo titingala sa mga Diyos-Diyosan. Hindi tayo luluhod sa mga estatwa. Hindi tayo magtitirig ng kandila kahit saan. Hindi tayo bubuhat ng mga ipaparada mo pa sa plaza. Hindi yun ang Diyos. Magkaroon ka ng realization. Tama? Amen. Come on. Palakpakan natin ng Panginoon. So, tingnan nyo, sabi rito sa verse 15, sabi ni Jesus, sinundan niya. Ano sabi ng verse 15? Basahin natin verse 15. Ano sabi? That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ayun! Kung sino lang maniniwala kay Jesus, hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya lang ang titingalain mo kasi siya lang ang Savior. Amen? So kung siya ililifted up mo sa buhay mo and you believe in Him, you have that faith in Him, you will not perish, but you will have eternal life. But gusto ko lang diinan to pagkakataong ito. Alam niyo po, gusto ko pong diinan to. Hindi to basta-basta believe lang sa Kanya existence. Because maraming tao naniniwala dyan. Kahit yung mga tiga rito, yung mga yung mga pinsan natin, naniniwala rin sila sa existence ni Jesus. Naniniwala rin sila sa virgin birth. Pero itong believe na sinasabi rito, iba to. Amen? Hindi lang ito basta-basta believe. Because James 2:19 says that the devils also believe. Basahin yung James 2:19. Kahit na demonyo, naniniwala. Tama? So kahit na mga taong tiga rito, as I said, naniniwala sila. But, look at me. Naniniwala sila, but they are not saved because they don't believe like we believe. Amen? They also believe in virgin birth, as I said. But they don't understand that it's happened to Jesus, yung virgin birth na yon. Nangyari yung kay Jesus for Him to escape the doctrine of original sin. Na kailangan niya mamatay sa cross, dalhin lahat yung kasalanan mo, mabuhay siyang muli, sambahin mo siya as Diyos at tagapagligtas, then doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Ito yung believe natin, hindi yung believe ng iba. Ang believe ng iba, existence lang siya, nabuhay lang siya. Hindi lang ganun ang believe natin. We believe that without Jesus, we are nothing. We believe that without Him, crucified on this cross, we will be all bound to hell. And that is what we believe. Tama? Amen. Amen po ba? We believe that Jesus is God wrapped up in a human form. Amen. Sino naniniwala rito na si Jesus is nagkatawang tao, ang Diyos, kay Jesus? So yun ang paniniwala natin. Ang ibang paniniwala, hindi ganon. Propeta lang siya, tao lang siya. Okay, nakalagay sa Bible na tao lang siya, 100% tao, pero at the same time, 100% na Diyos. Sinong tao bubuhay ng patay? Sinong tao lalakad sa tubig? Sinong tao yung tubig ginawang wine? Tama? Hindi po gawa ng tao yon. Nabuhay siyang parang tao for Him to feel kung ano yung naramdaman natin lahat. For Him to be crucified na hindi siya, na masasaktan siya, na ikamamatay niya. Kasi kung Diyos siya ipinako sa cross, hindi niya maramdaman yon. Amen? And that is what we believe. That si Jesus is Diyos, at the same time, tao, for 33 years na nandito siya sa lupa. Come on, give Jesus a big clap offering. Come on. And what we believe is He is our God and personal Savior. That is what we believe. Maraming tao niniwala sa Kanya pero hindi naaamin na siya ang God and personal Savior. So iba yung believe natin. Amen? Are you there? Narinig niyo po ba ako? Tama? That when He was hung up on the cross, He took the punishment of our sins that you and I should have. Dapat tayo ang napako, pero si Lord ang nagpapako para yung mga pangako niya hindi mapako. Tama? Amen. Amen po ba? Come on everybody, that is what we believe. Without Him, we are bound to hell. Paulit-ulit ko sasabihin yan. Kapag si Jesus hindi mo kinalala as Diyos at tagapagligtas, pag namatay ka, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Amen? You need to believe that He did it from the core of your heart. Sometimes salapit tayo dito sa harap. Sometimes iiyak tayo. Sometimes magpapapray tayo. Pastor, kailangan ko po nito. Pastor, kailangan ko nito. Kailangan ko nito. Kailangan ko nito. Huwag kang lalapit dito na may kailangan ka. Lumapit ka dito asking for His forgiveness. Then kapag ginawa mo yon at pinatawad ka ng Diyos, then lahat ng hihingin mo, doon niya pala ibibigay. Amen? Every time na lalapit ka, ask for forgiveness. Every time na may hihingin ka, ask for forgiveness. Hihingi ka ng trabaho, ask for forgiveness. Para yung kasalanan mo na pinatawad niya, granted. Amen po ba? Amen. Narinig niyo po ako? Come on, palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Come on. Ang linaw na sinabi, di ba? Tingnan nyo. Pakibasa. That whoever. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay. Then, the very next verse, ito yung pinakakilalang-kilala natin verse. Ano sabi dyan? Ano sabi? Pakibasa nga, anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting Okay, life. so tingnan nyo yung 15 and 16. Meron ako napansin dyan. It has a common words. Ang sabi dyan, whoever believes in Him. Sabi sa 15, whoever believes in Him. Meron siyang whoever, magkasunod na verse. At sa totoo lang, maraming whoever dito sa hall na to. Tama? And when we say whoever, it doesn't matter what you've done in the past. Listen to me carefully. Pag sinabing whoever, it doesn't matter what you've done in the past. It doesn't matter how ugly is your life before. It doesn't matter how long you've done it. It doesn't matter how many times you did it. It doesn't matter who you did it with. God saw everything you did. Whatever you did, whoever you did it with. But guess what? God says, I saw you. God says, nakita ko lahat yan. But I love you so much. Kaya whoever believes in me, kahit na ano pang ginawa mo, alam ko lahat yan. But whoever believes in me shall not perish, but will have everlasting life. Yun ang kabutihan ng Diyos na pinagsisilbihan natin. Come on, bigyan nyo ng malakas sa palakpak si Lord. Come on. Mga anak, listen to me. I don't know to whom I'm preaching to tonight. Hindi ko alam. But I believe you're here today
lalo na mga first-timer, for you to become born again one day. Nandito ka today para magkaroon ka ng born again experience. But Jesus says, if you will just realize who I am. Ang sinasabi niya sa mga bago natin, kung ma-realize mo lang kung sino ako, kung makikita mo lang yung ginawa ko sa cross ng Kalbaryo, kung mararamdaman mo lang kung gaano kita kamahal, kaya kitang bigyan ng kaligtasan at mapunta ka sa heaven one day sa pamamagitan ko. Amen? Yun ang sinasabi ni Jesus. I will make you a brand new creation if you will just lift me up in your life. Ito sabi ni Lord. Bakit? Kasi siya ang source ng salvation. Amen? Gagawin niya tayong born again. Tutulungan ka niya. Wow! Amen? Kung uunahin mo siya sa buhay mo. Come on, palakpakan niyo uli si Lord sa oras na to. Hallelujah. Praise the Lord. Kahit hindi tayo karapat-dapat, mga anak. Even though we don't deserve it, there is someone na nagpapako sa cross for you and me. You must realize that. You must come to a realization about it. So when you are generated, because you have the realization of Jesus, who really is, then the third and last component is results. Sabi nyo nga, results. Music team, akit na kayo rito. Somebody say results. Listen to this. Makinig po tayo. When you get regenerated and you have a new awareness of right and wrong, nalaman mo yung tama at mali, yung mga bagay na ginagawa mo na walang guilty feelings before, naiisip mo pa lang ngayon, feeling guilty ka na. Dati, it doesn't bother you before, but now, it bothers you so much. That is the result. Amen? Narinig niyo po ako? Yun yung resulta. Dati wala kang guilty feeling, ngayon guilty ka na. So you have a chance, you have a hunger of God's Word. So when you get born again, you have the desire to live better and get closer more to God. Yan yung mga resulta. Tama? You have a changed life. Nabago ka na, nabago perspective mo. You have the desire to tell Jesus to your friends, to your family, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Amen? And that is one of the results. Amen? At hindi lang yun. Nabago ang standing ng pamumuhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on, isang malakas, isang malakas. So, when you are regenerated, ano pa yung results? Na-born again ka, nagkaroon ka ng bagong perspective, hindi lang yon. Paganda ka ng paganda, pabata ka ng pabata, payaman ka ng payaman. Tignan mo yung katabi mo, di ba? Sino yung payaman ng payaman? Taas ang kamay. Lord, yung hindi nagtaas, hayaan mo na sila. Amen? Di ba po, nagkaroon ng pagbabago buhay natin? Tama? Nagkaroon tayo ng maraming promises. Nabasa natin. There are 8,000 promises sa Bible na to, mga anak. Kung hindi ka nagbabasa, 8,000 ang promises ni Lord. Basahin mo. At doon ka magkakaroon ng magandang results. Amen? Amen. Now, in verse 15, he say, you will have eternal life. But in verse 16, he says, you will have everlasting life. So, hindi ko alam ang pagkakaiba nun. Sa totoo lang. Pero ang alam ko, mabubuhay ka ng very long time in the presence of God doon sa kaharian niya. Yun lang ang ibig sabihin nun. Amen? Walang katapusang buhay sa piling ng Diyos. Amen? Everlasting man sa verse 15 or eternal man sa verse 15, everlasting man sa verse 16. It means you will live your life with God eternally. Amen? And see verse 18. Ito yung results na matindi sa verse 18. Ano yung sabi? He who believes in Him is not condemned. Tingnan nyo. Nakita nyo yung verse 18 na yan? Kung sino raw ang naniniwala kay Jesus, hindi mako-condemn. Ibig sabihin ng condemn, punish. God says, if you believe in me, I will not punish you. Tama? Alam natin magawa, marami tayong nagawang kasalanan. Alam natin, ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Alam natin marami tayong pagkukulan.
But Jesus says, if you put your faith in me, I will not punish you. Nakita niyo mo yun? Why? Because He was crucified on the cross. He paid for the penalty of your sin. In fact, what the Bible says, your sin and iniquities, I remember no more. Hindi ka lang pinatawad ng Diyos. Kinalimutan niya pa lahat ng kasalanan. Amen? Did you see this verse? He who believes in me, in Him is not condemned. So sa buhay na to, kung hindi ka naniniwala kay Jesus, wala ka regenerated life. Tama? Wala ka realization hanggang ngayon. Walang resulta ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Then, last verse, you will be punished one day. Iko-condemn ka because you don't believe in the way that God has preferred for man to be saved. It's only the name of Jesus. Amen?